para mas malaki-laki daw. Wala tayong magagawa pag nautusan. There been times when giving and loving brought me, and I promised I would never let it happen again. But I found out that loving was well worth the risk, and that even with losing you I'm going to live the way He wants me to live. I'm going to give until there's just no more to give. I'm going to love till there's just no more love. I could never outlove the Lord. He showed us that only through dying He gave when it seems there was nothing to give. He loved and loving brought heartache and loss, forgetting an old drug and drugs. Going to live the way He wants me to love till there's just no more love. I could never outlove the Lord. I'm going to live the way He wants me to live. I'm going to give until there's just no more to give. I'm going to love till there's just no more love. I could never outlove the Lord. I could never outlove the Lord. Salamat. Salamat, no? Actually, ganyan lang may nagsabi. Ay, nagbibisaya ako. Kanila lang po kami nag-usap na siya na lang po ang kakanta. Supposed to be ako kakanta. Pero sabi ko sa kanya, siya na lang kumanta. Masunurin naman po. Amen? At salamat sa Diyos at muli ako'y nakabalik po dito sa Manila, no? Wala po talaga kaming plano talaga for the fact na ang pamasahe talagang grabe, ang mahal, no? Taga Dumaguete po kami, tapos babiyahe kami dito sa Manila. Kaya nga may mga times na hindi po talaga kami nakakapag-attend ng mga conferences o mga activities sa lain-laing simbahan dito po sa Manila, no? Marami po kaming na-miss. Pero nung sinabihan po kami ni Pastor Alan na umattend kami ng missions conference, ay gumawa po kami ng paraan para makapag-attend ng missions conference, no? At salamat sa Diyos. Hindi pala sayang.
Amen, yung pag-attend namin. Kasi maraming mga principles, salita ng Diyos, amen, fellowship, amen, katotohanan na amin pong nakuha na kaigsunan, no, mga kapatid, no? Talagang kung wala ang iba, talagang sayang. Kasi napakaganda ng mensahe. I believe some of you attended sa missions conference. At salamat sa Diyos at binigyan kami ng opportunity ng Panginoon na makapag-attend. No, grabe ang mga mensahe. Pare-parehos lang pero talaga naman yung power ng Holy Spirit talaga. Amen. Pasensya na kayo, nag-mix na yung aking Bisaya Pero ako po talaga ay Tagalog. Taga Parañaque po ako. Pero dito po ako nilagay ng Panginoon sa Bisaya. No? Pero salamat sa Diyos, kahit saan pala tayo dalhin ng Panginoon. Amen. Walang hindrance kung anong lingwahe. Amen. Basta merong Bible at merong Panginoon, ay doon tayo gagamitin ng Panginoon. Amen? At salamat sa Diyos, may gawain po dito sa Cavite. Amen? In fact, kung walang mission na gawain dito, walang ministry dito ng Christian Bible Baptist Church Dasmariñas o Cavite, wala yung iba. Imos pala, sorry. Ibang lugar pala yon. Baka sa Pentecostal yung pinuntahan ko. Amen? Kung wala ang gawain dito, wala ang inyong pastor, wala kayo dito. Amen? Pero dahil merong taong tinawag ng Diyos para maglingkod, nandito kayo. Amen? In fact, that is the ministry o mission ng ating Panginoon. Amen? In fact, that is the message tonight, no? I'd like you to, gusto ko po kayo, talagang nagmi-mix na yung akin. May dugo na po akong Bisaya, pero Tagalog po ako. Gusto ko po kayong anyayahang tumayo at tayo pong lahat ay tumayo at ating buksan ang atong mga Bible. Let us read our text this evening. Englishin ko na lang para medyo hindi awkward, mga kaiksunan, mga kapatid, no? Luke chapter 19, please. Thankful ako, no? Tama yung sinabi ni Pastor Bong, magkasama po kami. Nung kami po ay nandun pa sa home church, ay talagang magkasama kami sa mga gawain, soul winning, no? At many times din na talagang pinapagalitan kami ni Pastor, pero parte yon ng training namin. Kaya nga kung kayo ay pagagalitan ni Pastor, parte yan ng training. Amen? Huwag tayong ma-offend. Amen? Hindi dapat tayo pusong mamon. Amen? Pinagalitan lang, sinermonan lang, tapos nagalit na. Hindi dapat. Pasalamat tayo, merong Bible at merong pastor na nangangaral sa atin. Kung wala, ay patay. Amen? Salamat may pastor na ang pinapangaral ang salita ng Diyos. Amen? Nakikinig nga tayo sa mga politiko na maraming mga promises, pero hanggang ngayon wala pa rin. Ito pa, anak ng Diyos, lingkod ng Diyos, at ang pinapangaral ang salita ng Diyos. Amen? So I hope and I pray na every time na ay merong mga salita ng Diyos na nagtuturo sa atin na may kailangan tayong gawin. Kailangan meron tayong desisyon na gawin, mga kaiksunan. Amen? So I hope and I pray tonight, ako po ay maging blessing para po sa inyo. Luke chapter 19, please. Luke chapter 19. Pwede ba to? Hello. Amen. Ito na lang. Amen. Luke chapter 19, please. I hope and I pray this message will be a blessing and a help to each and every one. Luke chapter 19, please. We'll be reading from verse 1 down to verse 10. Some of you familiar with this text or these verses. But let's have responsive reading. Ako po sa verse 1, kamu sa verse 2. At let's read all together sa verse 10. Luke chapter 19. Kung nakita na po, say amen. And the Bible says in verse 1, and Jesus entered and passed through Jericho. And he sought to see Jesus, who he was,
and could not for the press because he was little of stature. And when Jesus came to the place, he looked up and saw him and said unto him, Zacchaeus, make haste and come down, for today I must abide at thy house. And when they saw it, they all murmured, saying that he was gone to be guest with a man that is a sinner. And Jesus said unto him, This day is salvation come to this house, for so much as he also is a son of Abraham. Altogether, verse 10, everybody read. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Let's go to God in prayer. Lord, salamat sa opportunity na inyo pong binigay po sa amin, together with my wife, sa aming anak na si Lois, na kami po ay makabisita muli dito po sa Imus. Salamat, Lord, sa leadership ni Pastor Bong at sa kanyang family. Salamat sa suporta ng simbahan. Salamat, Lord, sa ginagawa po ninyo dito sa simbahan. Salamat, Lord, sa mga taong ginagamit po ninyo dito sa ministry. Lord, tonight I pray na ako po ay maging encouragement, a little help sa gawain po dito sa Imus. Lord, use my life, even my lips this evening, Lord. Kung meron po kaming mga kasalanang nagawa, patawarin niyo po kami upang kami po ay maging isang sisidlan na tama at mabigyan ka namin ng kapurihan sa aming buhay. Ito po aming dalangin at samo sa pangalan po namin tagapagligtas, Panginoong Hesus. Amen. You may now be seated. Amen? We all know, we are familiar with the verse 10 especially. The Bible says, For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Amen. The very mission of the Lord Jesus Christ is to come here on earth and to seek and to save that which was lost. At yan din po ang dahilan kung bakit may gawain dito sa Cavite. Amen. Sa Imus. Amen. Para hanapin at tulungan yung mga tao na maiimperno at maligtas sila, mga kaiksunan. Amen? And that is the purpose. At salamat sa Diyos, may mga taong naligtas, nakakilala sa Panginoon, at nabago ang buhay. At ngayon, ginagamit dito sa ministry. Amen? Kung akin pong titingnan ang aking background, hindi po maganda yung background ko, mga kaiksunan, mga kapatid. Pero salamat sa Diyos, He came to seek and to save that which was lost. Amen? Kaya nga mga kapatid, hindi natin dapat alisin o stop ang tinatawag nating soul winning. Kasi importante ang soul winning. Kung walang soul winning sa simbahan, walang tao po ang simbahan. Amen? Pero dahil may soul winning, may mga tao na dadala sa simbahan. Amen? At dito po sa ating istorya na ating binasa, meron isang tao dito. Because of the mission, ministry ng ating tagapagligtas, Panginoong Hesus, may naligtas dito. Amen? And if you look at the story, his name is Zacchaeus. Amen? Pero naay interesting sa buhay ni Zacchaeus when he got saved. I believe itong si Zacchaeus ay saved, mga kaiksunan, mga kapatid. Amen? Kaya nga tingnan natin ang istorya po dito sa ating binasa, mga kaiksunan. Mga kapatid, pasensya na kayo sa kaiksunan. Sa aming lugar po yan eh. Dito, kapatiran. Amen? Amen. The Bible says in verse 1, And Jesus entered and passed through Jericho. Amen? Kaya nga, makikita natin dito ang ating Panginoon kahit saan pumunta, nagso-soul winning. Amen? Kaya nga kahit saan tayo pumunta, dapat meron tayong opportunity for us to share the gospel. Amen? Kahit saan. I understand, meron kayong
dito sa ibang lugar na magmi-misyon. Amen? At nagsurvey na. Amen? Walang lugar dito na walang tao. Meron tao. Amen? Lalo na dito sa parteng Imus, matao na ngayon. Nung pagpunta lang namin dito, grabe. Sabi ko, pag nag-drive ako dito, kasama ko pa, maliligaw na kami. Kasi hindi ko na po alam talagang lugar. Marami ng mga establishment ang nabago. Amen? Pero ang hindi lang nabago, ang pangangaral ng salita ng Diyos. Amen? Everything changed. Ang health condition natin nagbabago. Amen? Yung dating malakas, ngayon mahina na. Amen? Yung dating nagsisimba, active masyado sa simbahan, ngayon wala na. Amen? Meaning everything changed. Yung climate, nag-change ka eh. Yung itsura natin, nag-change. Yung itsura ko, 20 years back, napaka-pogi ko. Kaya nga, napasagot ko si Tess. Amen? Pero wala na. Pero hintayin nyo, pag rapture, mag-change ito, mga kapatid. Amen? In a twinkling of an eye. Huwag ka lang pipikit. Amen? Magbabago yan, mga kapatid. Amen? Ang hindi lang po nagbabago ang salita ng Diyos. Amen? Dahil sa mission ng ating tagapagligtas, merong kaluluwa ang naligtas. Dahil sa mission dito sa Imus, may mga kaluluwa ang naligtas. Amen? And this story na ating binasa, mga kapatid, merong naligtas dito. Amen? Pero na ay interesting stories sa life of this man, Zacchaeus. Tanawa, titingnan po natin sa verse 2. And behold, there was a man named Zacchaeus. Amen? And the Bible says, which was the chief among the publicans. Tax collector po siya. And he was rich. Mayaman. Amen? How I wish ang lahat ng mayaman dito masave. Magamit ng Panginoon. Amen? Katulad ni Zacchaeus. Amen? Ituloy natin. Sa verse 3, the Bible says, and he sought to see Jesus, who he was, and could not for the press, because he was little of stature. Mga kapatid, si Zacchaeus, although he was a rich person, amen? Yun ang mga kulang sa mga mayaman eh. May kulang talaga sa kanilang buhay eh. They thought na ang money ang solusyon sa kabuhay. Yung malaking bahay, maraming kotse. Amen. Kita na wala pang kotse. Nangangarap, sana magkakotse din ako. Amen. Sana magkabahay din ako. Sana magka-Navara ako. Nangangarap ka ng Navara, wala ka mang parking. Amen. Pag nagasira yan, wala ka pang pa-maintenance. Amen. Yung kailangan lang muna. Amen? Amen? Ang gawaan dito, mas kailangan ng mas malaking building pa. Amen? And I do believe if that is the desire ng inyong pastor, I believe ibibigay ng Panginoon yan. Binigyan na nga kayo nito eh. How much more na bigyan pa kayo ng second floor? Na aircon someday para makatulog ang uban. Amen? Grabe, makaiksunan, mga kapatid. Dito si Zacchaeus, makita natin, no? He was little of stature. Maliit lang siyang tao. Amen? Pero ang interesting part sa buhay ni Zacchaeus, although he was little of stature, pero malaki ang kanyang puso when it comes to spiritual things. And that is the title of our message this evening. Little man with a big heart. Kaya nga, kung i-stop natin ang soul winning, baka hindi tayo makakita ng Zacchaeus dito sa simbahan. Pero kung ipagpapatuloy natin ang soul winning, amen? And we will not stop soul winning, someday, makakakita tayo ng Zacchaeus dito. Na maliligtas, magagamit sa Panginoon. Ano ba ang nakita natin o makikita natin kay Zacchaeus here? Amen? Katulad ni David. Maliit lang na tao si David.
Amen? Ang kanyang kalaban si Goliath. But because he has a big heart, he was able to fight and defeat Goliath. Remember that story? Amen. Maliit lang siya. Pero bakit napatay niya? Kasi malaki ang puso niya. Amen? Dapat ito ang kailangan natin sa simbahan. Yung big heart. Amen? Hindi lang malaki ang puso sa panliligaw. Amen? Hindi lang malaki ang puso sa mga bagay dito sa kalibutan. At dito sa ano ba to? Sanlibutan. Amen? Amen? I hope may mga Bisaya dire. Kaysa may mga Bisaya dire. Magbisaya na lang ko para dililisot. Ay, ayaw ni Mama. Sige, pipilitin ko po mag-Chinese. Amen? Little man with a big heart. Amen? Maliit lang siya, pero napakalaki ng puso niya when it comes to spiritual things. Na maraming mga taong malalaking tao. Mga popular na tao. But when it comes to spiritual things, napakaliit ng puso nila. Pero meron akong nakita na napakaliliit lang. Simpleng mga tao lang. Pero ang laki ng kanilang puso para sa gawain. The reason why they are used mightily by God. Amen. There are 3 important things I'd like to share with you this morning about this man Zacchaeus. Zacchaeus has a big heart. Amen. When it comes to God. That's the first thing. Amen. Now, if we look at our text sa verse 3, the Bible says in verse 3, and he sought to see who? Jesus. Amen. Ang iyang hinanap, si Jesus. Amen. Ang Diyos. Amen. Malaki ang puso ni Zacchaeus when it comes to God. Amen. Maraming mga tao ngayon, ang hinahanap ay pera. And they say, pag marami ng pera, ay, komportable na. Contented na ang mga tao. Hindi eh. Amen? Hindi pa rin satisfy ang tao eh. Tingnan nyo po ha. Pag ang tao nakahawak ng 1,000, sa sunod gusto niya naman 2,000. Walang satisfaction eh. Tama? In fact, ang 100 ngayon, ano ang value? Napakaliit na lang ng value. Kaya nga kung may 1,000 ka, susunod, sana 2,000 naman. Walang satisfaction. The only satisfaction natin, mga Kristiyano, is the Lord Jesus Christ. Our God. And thank God for this man, Zacchaeus. Amen? Although he has little man, but he has a big heart when it comes to God. He sought to see Jesus. Hinanap niya ang Diyos. Maraming mga tao ngayon, hinahanap pera. Profession. Kasi pag may profession na kuno siya, ay kilalang tao na siya. Amen? Pag kilala na siya sa lipunan, somebody na siya, ayun, then people will look at him. Amen? Pero walang time para sa Diyos. In fact, ang iban, matatalino. The Bible is ever learning and never able to come to the knowledge of God. Matatalino ang mga tao ngayon, pero hindi sila lumalapit sa Diyos. Ang totoong matalino, lumalapit sa Diyos. Ang totoong wise, nagpapagamit sa Panginoon. Amen? Hindi nagpapagamit sa pera. Tingnan niyo po mga kaigsunan, dito sa ating binasa, and he sought to see Jesus, who he was, and could not for the press, because he was little of stature. Amen. Remember, Zacchaeus was a rich person. Mayaman siya. Pero hindi yun naging hindrance para hindi siya hanapin ang Panginoon. Amen? May mga tao na pag marami ng pera, hindi niya na hinahanap ang Diyos kasi nasa kanya na, sabi niya, nasa kanya na raw lahat. And that's not true. Amen? Ang totoong satisfaction ng tao, si Jesus Christ. Amen? Dito sa puso natin, empty yan. And the only person na dapat nakaluklok dyan,
ay ang Panginoon. Amen? You remember that? Nung wala ka pang Kristo? Amen? Hindi ka satisfied? Amen? But when you accept the Lord Jesus Christ as your personal Savior, ang buhay mo na satisfied? Amen? Nabago ang iyong buhay. Amen? Dati ang pangarap mo, sana maging milyonaryo ako. Pag edad ko ng 25, yayaman ako. Amen? Kaya lahat ng business, pati monkey business, pinasok mo na. Amen? Pero hanggang ngayon, wala pa rin. Amen? Walang satisfaction. Amen? Pero sa Bible says, kung unahin natin ang Panginoon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, all these things shall be added unto you. Amen? At salamat kay Zacchaeus, although mayaman na siya, he was a tax collector. Amen? Pero may emptiness sa kanyang puso. Kaya nga hinanap niya ang Panginoon. He sought to see Jesus. Amen? Although he was a little man, but he has a big heart when it comes to God. Amen? Ang mga tao ngayon, ang hinahanap pera. 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 Tama? Hindi naman masama ang pera. Pero kung ang puso mo nandyan for where your treasure or your heart or your treasure is, there your heart will be also. Amen. Kung ang laman ng puso mo puro pera, wala nang Panginoon. The Bible says, for the love of money is the root of all evil. Yan ang dahilan kung bakit ang mga tao ngayon talagang grabe, pwedeng pumatay dahil lang sa pera. Pwede nang magnakaw dahil lang sa pera. Amen. Kaya minsan may mga tao na nahuhuli, tapos kumakamot na lang sa ulo. Sorry sir, mahirap lang kami. Hindi porke mahirap lang tayo. Pwede na natin gawin ang mga bagay na hindi maganda. Amen. Bakit di natin hanapin ang Panginoon? Amen. Bakit di tayo lumapit sa Diyos? Amen. May problema ka na nga. Sa pera ka pa nakapokus. Dapat sa Panginoon. Amen. Look at this. Ang ang kanyang posisyon o yung possession, yung pagiging mayaman niya, makaiksunan. Amen. Hindi naging hadlang para siya ay lumapit sa Diyos. Amen. Minsan yung ating mga possession ang nagiging hindrance para makalapit tayo sa Diyos. Minsan yung trabaho natin, nagiging hindrance yan. Amen? Meron kami mga nandun po dahil sa klase ng trabaho nila ay hindi makasimba. Meron kaming isang member dati na meron silang business ng fruits. Talagang alaki ng kita. So every time magbibisit ako, sabi ko siya, sis, simba tayo. Sunday ngayon. Ba't tayo simbahan? Ibigay natin ang time para sa Panginoon. Pero sinasabi niya palagi, busy ako, pastor. Meron akong negosyo. Dumating sa point sa kanilang buhay na nawala ang business. Almost naging zero na yung mga pwesto niya. Ngayon, naging faithful sa simbahan. Kailangan pa bang mawala yon para maging faithful tayo? Pwede naman pagsabayin, amen? Na meron kang blessing tapos maging faithful ka. You know the very reason binibless tayo ng Panginoon? Para the more faithful we are sa Panginoon. Amen? The blessing of the Lord, it maketh rich, and He added no sorrow. May mga taong mayayaman pero hindi pa rin satisfied. Amen? May sorrow pa rin. Amen? Pero kung ikaw i-bless ng Panginoon, masaya ka. Masaya kang naglilingkod din sa Panginoon. Amen? Zacchaeus was a little man, but he has a big heart when it comes to God. Amen? Ang possession, hindi hindrance para sa kanya. Amen? I hope ang ating trabaho, ang business, o yung even ating mga sports, hindi dapat yan hindrance. Amen? Sa pagpangalagad nato.
ating paglilingkod sa Panginoon. Amen? Hello? Hindi natin pwedeng sabihin, Lord, busy masyado ako sa trabaho. Amen? Malapit na ang exam, Lord. Hindi mo na ako sisimba kasi mag-aaral muna ako. Amen? Education without God is chaos. Amen? Ever learning, never able to come to the knowledge of the truth. Amen? Kaya nga dapat makita natin na ang important sa ating buhay ay ang Panginoon. Amen? Katulad ni Zacchaeus, maliit lang siya, pero ang laki ng puso niya when it comes to God. Kasi kung hindi pa malaki, hindi niya hahanapin ng Panginoon. Nasa Kanya ng lahat eh. Amen? Hindi po kanta yun, ha? Ha? Sabi ng kanta, nasa Kanya na ang lahat. Pero hindi pa ang totoo. Wala pa sa Kanya si Kristo. Kung nasa iyo si Kristo, nasa iyo na ang lahat. You have everything. Amen? So ang possession, hindi naging hindrance para sa Kanya na lumapit sa Panginoon. Amen? And sometimes, kung hindi tayo careful, yung ating mga material na mga things, mga kaigsunan, mga kapatid, ay nagiging hindrance yan para makalapit tayo sa Panginoon. If you look at Deuteronomy chapter 8 verse 13, the Bible says here, this is the truth. Look at your Bible. And when thy herds and thy flocks multiply, and thy silver and gold is multiplied, and all that thou hast is multiplied. Amen? Marami ka ng property, mayaman ka na. Amen? Malaki na ang pera mo sa bangko, nag-multiply na. Look at verse 14. Look at your Bible. Then thine heart be lifted up, and thou forget the Lord thy God, which brought thee forth out of the land of Egypt from the house of bondage. Ito ang dahilan kung bakit ang mga Israelites people ay hindi kaagad nakapasok sa promised land. Nakalimutan nila ang Panginoon. Ang Diyos na nagkuha sa kanila sa Egypt. Sana po hindi natin makalimutan. Ang Diyos ang naglalang sa atin. Ang Diyos din ang nagligtas sa atin. Amen? Kaya nga kung meron pang dapat tayong hanapin na importante sa buhay natin, ang Panginoon. Kasi ibe-bless tayo ng Panginoon pag inuna natin siya sa ating buhay. Amen? So ang possession, hindi naging hindrance kay Zacchaeus. Ang mga tao, hindi rin naging hindrance. If you look at verse 3, the Bible says sa ating text, and he sought to see Jesus who he was, and could not for the press because he was little of stature. Minsan yung barkada natin, nagiging hindrance yan. Amen? Yung ating mga loved ones, boyfriend, tama na dyan, pasto, sobra naman. Pati ba naman personal life ko? Hindi po ako nagsabi nito. Amen? Minsan pag nag-text si, magkita tayo, huwag ka munang mag-prayer meeting, huwag ka munang mag-Sunday service, magkita mo tayo. Kasi miss na kita. Anong gagawin mo? Ha? Dadaan ka pa ba sa simbahan? O dadaanan mo siya? Amen? Amen? Sana yung mga loved ones natin hindi hindrance yan para lumapit tayo sa Panginoon. Amen? Yung barkada natin, ngayon, ibang klase. Pag sumitsit lang, alam na niya, si ano to? Barkada ko to. Amen? And minsan, iaakto pa ng Sunday, pupunta dun sa bahay. Uy, tagal mo nang hindi pumapasyal dun pasyal muna tayo doon. Amen? Ikaw naman, ay nainganyo ka, maintindihan man ako ni Pastor Bong. Si Pastor Bong, maintindihan ka. Ang Panginoon, maintindihan ka rin. Amen? Pero tama ba yun? Amen? Minsan, pag may date, iaatol,
itatiming pa sa Sunday. Amen? Dito sa amin, merong ganun. Amen? Yung business meeting nga talagang yung birthday, doon pa ng Sunday. Sabi ko, bakit hindi kayo dito mag-birthday sa simbahan? Amen? Para ang yung pastor makapag-pray pa sa inyo. Di bali nang walay pagkain ng pastor. Basta dito nyo i-celebrate para i-bless kayo ng Panginoon. Kaso gusto pa dito sa labas Amen? Kaya nga, grabe, makaiksunan, makapatid. But salamat kay Zacchaeus. Zacchaeus was a little man, but he has a big heart when it comes to God. Amen? Ang possession, hindi hindrance. Ang mga tao, hindi hindrance. Amen? Kaya sana, hindi po hindrance ang tao. Amen? Baka meron pa dito na dahil sa inyong unbeliever na girlfriend o boyfriend, ipagpaliban nyo na ang pagsamba. Meron ba? Ay, salamat, wala. Amen. Baka sakaling meron. Sige na, meron ba? Binilit pa, no? I hope wala at salamat sa Diyos. Pero kung sakaling meron, sino ang pipiliin mo? Ang Diyos o siya? Amen? Sino ang mas matimbang? Siya o ang Diyos? Amen? Minsan, dinadaan pa natin to sa biro, pero sa totoo lang, minsan, mas matindi siya kaysa ang Diyos Amen? Pero tandaan natin, si Zacchaeus, amen? Maliit na tao siya, but he has a big heart when it comes to God. Amen? Kaya nga, ang sabi ng Bible sa 2 Corinthians chapter 6 verse 2, for he said, I have heard thee in time accepted, and in the day of salvation have I succored thee. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Salamat sa Diyos. Hindi natin pinatagal. Nung narinig natin ang kaluwasan, ang kaligtasan, tinanggap natin kaagad si Kristo. Amen? Hindi tayo nagsabi, bukas na lang, sa susunod na lang. No. Now is the accepted time. Now is the day of salvation. Amen? Hindi natin alam what will happen to us next. Pero salamat, tinanggap natin si Kristo bilang tagapagligtas natin. Amen? Hebrews chapter 3 verse 12. Take heed, brethren, lest there be any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God. Amen? But exhort one another daily, while it is called day, lest any of you be hardened to the deceitfulness of sin. Kung babasahin natin ang 2 Timothy chapter 3, sabi diyan, in the last days, perilous times, na ang mga tao wala ng time para sa Panginoon. Amen? Puro enjoyment na lang sa labas. Amen? And that is very true. Ang mga young people, grabe. Pero salamat ang mga young people dito. Amen? Mas busy para sa Panginoon kesa sa mga bagay sa labas. Amen? Mas love ninyo ang Panginoon. Amen? Amen. That's it. Katulad ni Zacchaeus. Zacchaeus is a little man, but he has a big heart when it comes to God. Second, Zacchaeus has a big heart not only when it comes to God, but also when it comes to God's work. Amen? Ang gawain ng Panginoon. If you look at verse 4, sa text natin po, Luke chapter 19, verse 4. Look at that verse. The Bible says, and he ran before and climbed up into a sycamore tree to see him, for he was to pass that way. Now, if you will notice, yung word na climb up, amen, ang connotation niyan, mga kapatid, mga kaigsunan, ay paakyat. Amen? Climb up. Wala na climb up pababa. Climb up pataas. Amen? Mga kapatid, kung tayo po ay hindi active sa gawain ng Panginoon, we will not grow as Christian. In order for us to grow, amen, to go upward, we need to involve ourselves
in God's work. Amen? Hindi po pwedeng maging active ka sa gawain ng Panginoon. Kung nasa bahay ka lang, dapat nandito simbahan. Sa panahon ng soul winning, dapat kasama tayo. Sa panahon ng services, dapat nandito tayo. Amen? At sa iba pang mga activities, salamat, merong missions conference, World Missions Conference. Akala namin hindi na kami makakapunta. Pero salamat sa privilege na binigay ng Panginoon at nakapag-attend kami. Wala na sana kaming plano po kasi mahal ang ticket. Pero pagdating namin doon, sabi ko, Lord, salamat. Hindi pala sayang ang pagpunta namin dito. This is God's work. Amen? Gumagastos nga tayo pag merong ibang mga activities Ito pa kaya para sa Panginoon? Amen? So si Zacchaeus, imagine niyo si Zacchaeus was a rich man, a tax collector, pero umakyat ng puno. Nakakita na ba kayong mayamang tao umakyat sa puno? Pag meron, parang, Raulo siguro to. Pero wala Umakyat siya Gusto niya mag-grow. Amen. Bahala na kung anong sabihin ng iba. Bakit kayo ganyan? Meron na kayong prayer meeting, meron pa kayong Sunday morning, meron pa kayong Sunday afternoon, napay mission work. Baka lumampas na kayo sa langit. At least papunta tayo sa langit. Sila pa impyerno. Why? We want to grow as Christian. And the only way for us to grow is to involve in God's work in the ministry. Amen? Kaya hindi ka lalago kung hindi ka mag-involve sa ministry, sa gawain ng Panginoon. Amen? Imagine si Zacchaeus umakyat. Amen? May mga taong umaakyat, pero akyat bahay pala. Amen? May mga young people na umaakyat, pero umaakyat ng ligaw. Amen? Dapat akyatin natin ang paglago. Amen? You need to climb. And sometimes sa ating pag-akyat, may sacrifice yan. Sometimes magsasacrifice ka. Amen? May pera yan. Gagastos ka. Amen? Imagine nyo. May mga umatin. Kailangan ng sasakyan yan. Amen? At salamat, no? Imagine, iniwan pa yung sasakyan bukas. Sa sobrang excited. Amen? Bakit? Ang focus kasi pupunta doon sa gawain. Paala na, sasakyan lang yan Amen? Basta ikaw hindi. Amen? Nag-involve tayo sa mission work, sa World Missions Conference. Amen? Mga kapatid, how can we grow if we are not involved in God's work? Amen? Salamat. Tama yung sinabi ni pastor ninyo. Nung kami po ay nasa Manila pa, magkakasama po kami. Maliliit pa yan, sila Gayus. Lalo na to si Joka. Pero grabe na ngayon, no? Sabi ko, mali ata yung pagkaturo ko sa kanya ng Pero grabe na. Sa una, iba lang pinipindot-pindot niyan. Yung likod ng papa niya. Ngayon, organ na. Amen. Pambira, si Jebby. Ako'y natutuwa kay Jebby. Nandun sa missions conference, pero ang young wife nandun sa pabelya. Bakit? Mahalaga sa kanyang mission work. Mahalaga ang World Missions Conference. God's work na. Amen? Bira. Yung iba parang mas importante ang birthday. Amen? Mas importante ang party kaysa sa gawain sa Diyos. Tingnan niyo po sa verse 5. Luke chapter 19 verse 5. The Bible says in verse 5, and when Jesus came to the place, he looked up and saw him and said unto him, Zacchaeus, make haste and come down, for today I must abide at thy house. Ano pong makikita natin dito? Every involvement na ating gagawin sa ministry,
makikita ng Panginoon yan. Amen. Kaya nga nang umakyat siya, nakita siya ng Panginoon. Amen. Maaring ang mga tao sa labas, hindi makita na importante yung ginagawa natin. Every Wednesday, can you imagine, Friday ngayon, pero may mga tao dito? Amen. Ano ba naman kayo dyan? Araw-araw na lang, kulto ba yan? Hindi po. Gawain ng Panginoon ito. Amen. And we are enjoying being involved in God's work. Amen. Kung hindi pa tayo nag-enjoy, wala tayo dito. But we are enjoying this kind of thing. Look at verse 6. And he made haste and came down and received him joyfully. Amen. I hope every involvement natin sa ministry, nag-enjoy tayo. Amen? Yung mga hindi lang nag-enjoy, yung laging wala. Absent palagi sa ministry. Pag Sunday, wala. Wednesday, wala. Soul winning, wala. Walang wala. Amen? Talagang hindi ka mag-enjoy. Pero kung ikaw ay involved sa God's work, nandito ka ng Sunday morning, Sunday afternoon, prayer meeting, every activities pa, you will enjoy. Amen? Iba ang enjoyment. Amen? Mas enjoy ka, mga kapatid. Amen? Because we are doing this for God. Every services, soul winning, na involved tayo. Mag-i-enjoy tayo. Dito po sa Shotton, meron din kaming schedule of soul winning. Ang schedule po naming soul winning every Friday. Pero hindi pa rin satisfied. May ginawa kaming every last Sunday of every month. Bago yung afternoon service. Ang afternoon service namin ng Sunday, 3:30. So every last Sunday of every month, magsusoul winning kami. 2:00. Pupunta kami sa labas. Wala na silang kawala. Kasi Sunday yan eh. Utakan lang yan. Amen. Kasi iba, kasi Friday, busy ako, pastor. Pag Sunday, nandyan sila, wala namang pasok. So, involved natin. Amen? Meron silang, pag Friday, may ginagawa. O, di Sunday, gawin natin. Every last Sunday of every month lang. At marami naman nag-involve. Salamat sa Diyos. Amen? Kung ayaw, maraming dahilan. Pero kung gusto, magdadahilan pa rin. Amen? Maraming paraan. Amen? That's right, mga kapatid. Amen? Services, soul winning. Amen? Meron po sa amin ngayon, meron po kaming Bible Institute. At we have 9 Bible student na tinuturuan po namin. At salamat sa Diyos, every Monday and Thursday lang yung klase namin. Amen. Meron kong isang teacher doon na pinagtuturo ko rin pag Monday. Ako naman Thursday. So, itong 9 student ay okay naman. At salamat sa Diyos, every Monday nandun sila. Amen? Mga kapatid, i-train natin ang mga tao. Amen? Na kahit na sila ay active na sa simbahan, pero kailangan pa rin silang mag-grow. Mag-grow. And every involvement in God's work, they will grow. They will grow, mga kapatid. Amen? If we will stop growing, yan na natatapos ang buhay natin. Amen? Kahit na nga itong mga Bible student, nag-graduate na sa Bible school, they keep on learning. Learning. Ako, sa pagbabasa ng Bible, hindi naman porke na gumraduate na kami sa Bible school, wala nang pag-aaral. No, meron pa rin. Aral pa rin ang aral. Amen? And that's it. Continuous ang learning. Amen? Continuous process ang learning. Kahit ang mga teacher nga eh. Amen? Teacher na yan, pero gusto pa rin matuto, nag-aaral pa rin, mga kaigsunan, mga kapatid. Amen? So, para sa atin, dapat involved lang tayo sa gawain ng Panginoon. The Bible says in 1 Corinthians chapter 3 verse 9, "For we are laborers together with God. Ye are God's husbandry, ye are God's building." Amen. 2 Corinthians chapter 6 verse 1,
The Bible says, we then, as workers together with Him, beseech you also that you receive not the grace of God in vain. Para hindi maging sayang ang grasya ng Diyos na ibinigay sa atin, let's involve ourselves in God's work. Amen. Participate tayo. Pastor, wala akong alam eh. Participate lang. Amen. Merong mga magagandang boses, hindi naman ginagamit sa choir. Amen. Mas ginagamit pa dito sa videokehan. Amen. Pag nakainom, gusto palaging, ako na yan. Ako na yan. Pero sa church, hindi magamit. Amen. Gamitin natin sa gawain ng Panginoon. Amen. Yan ang promise ng Diyos. Ang Diyos ma-please yan sa ating buhay. Amen? So let's do it. In Romans chapter 14 verse 12, the Bible says, so then every one of us shall give account of himself to God. Amen? Pagdating natin, pagharap natin sa Diyos, all of us will give account. Ikaw ba nag-involve sa gawain? Sinasayang ba natin ang kaligtasang tinanggap natin sa Panginoon? Para hindi masayang, let's involve ourselves. Katulad ni Zacchaeus, maliit lang siyang tao, but he has a big heart when it comes to God, when it comes to God's work. Dapat kung meron mang malaki sa puso natin, yung gawain ng Panginoon. Amen. Hindi gawain sa kalibutan, sa sanlibutan. Amen. Love not the world, neither the things that are in the world. Because if you love the world, the love of the Father is not in you. Ano bang makikita sa labas? Lust of the flesh, lust of the eye, and the pride of life. It's not of the Father. Amen? Pero kung gusto natin na ang Diyos ay masaya, makita ang ating buhay, let's involve ourselves in God's work. Amen? So Zacchaeus, little man, but he has a big heart. Zacchaeus has a big heart when it comes to God, when it comes to God's work. And then last, look at verse 8 here sa ating text. Luke chapter 19, verse 8. Are you still with me? Amen. The Bible says, and Zacchaeus stood and said unto the Lord, behold, Lord, the half of my goods I give to the poor. And if I have taken anything from any man by false accusation, I restore him fourfold. Amen? So Zacchaeus not only has a big heart when it comes to God, when it comes to God's work, but also when it comes to giving. Amen? Kanina, nung sinabi kong God's work, ang lakas ng amen. Amen? When it comes to God, ang lakas. Amen! But when it comes to giving, ayun, amen. Amen. Ala ko patulad din sa amin. Pag sinabing, when it comes to giving, silent night na. Amen? Dapat kung meron mang masayang topic, in giving. God loveth a cheerful giver. Amen? Nagbigay ka na nga lang eh. Nakasimangot ka pa. Amen? Eto na nga. Amen? Dapat, eto. Gusto mo pa ba? Ito pa. Dapat ganyan tayo sa Panginoon. Hindi yung sinasabi ni Dr. Ed pag kumuha ka sa bulsa, asan kayong papiso dito? Tapos patutunugin mo pa. Hindi. Amen. God loveth a cheerful giver. Remember, Zacchaeus was a rich man. Tax collector. Amen? But he has a big heart when it comes to giving. Look at what kind of giving Zacchaeus has. Look at that. The Bible says, Zacchaeus stood and said unto the Lord, behold, Lord, the half of my goods I give to the poor. Kalahati. Ibibigay niya. Amen? And if I have taken anything from any man by false accusation, I restore him fourfold. Amen? Pag sinabing restore, ibinabalik natin. Amen? In fact, nung tiningnan ko sa dictionary,
The word restore is to bring back. Amen? Kaya nga, pag nasa simbahan, when it comes to giving our tithes, ibinabalik lang natin para sa Panginoon, para sa Kanya. Hindi pa tayo nagbibigay. Amen? Doon tayo nagbibigay sa fourfold. Amen? Kasama ng offering, faith promise. Amen? Thanksgiving. This coming December 22, meron po kaming Thanksgiving. Pero in advance ko na. Kasi alam ko, pag December, ang mga tao, napaka-spender yan. Magastos ba? Amen? Kaya ang ginawa namin, gumawa ko ng parang coupon, tapos yung isang half, punitin, ibibigay sa offering bag. Kailan ba tayo nag-umpisa noon? Last week lang na November, pero sa December 22 namin ibibigay. Amen? So binigay ko na. Ilagay natin dyan yung mga commitment natin. So binigay ko, pinasa namin, naglagay sila ng mga commitment. Mga kapatid, turuan natin ang mga tao sa pagbibigay. Kasi sa pagbibigay, pagpapalain tayo. Hindi sa pagkuha. It's not on getting. Amen? But in giving. Pag sinabing tithes, hindi tithe, kundi tithes. Amen? Ganyan talaga. The Bible says here, no? The Bible says here, ano sabi ng Bible? Dito po sa binasa natin, from any man by false accusation, I restore him fourfold. Amen? Kaya nga, this coming October 20 o December 22, yung aming Thanksgiving. Pag-pray niyo po. Amen? Hindi lang commitment. Hindi talagang ibigay nila yung kanilang commitment. Amen? Nasyak nga ako kung gano'ng kalaki yung commitment nila. Pero mas masyasyak ako, mas mabe-bless ang Panginoon kung totoong ibigay. Kasi merong mga taong commitment lang eh. Amen? Pero sa actual na, wala. Amen? Parang pag-aasawa, commitment, till death do us part. Amen? In sickness and in health, till death do us part. Amen? In health, okay pa. Pag sickness na, wala na, hiwalay na. Hindi ganun ang commitment. Ang commitment, nagsulat ka, pinirmahan mo yan, ibigay mo. Amen? And the Bible says fourfold. Amen? And by January, i-present na po namin, ipapresent ko po yung aming first fruits. Why do we need to do these things? Mukha ba tayong pera sa simbahan? Hindi po. Tinuturuan natin ang tao. Kasi nasa pagbibigay ang pagpapala. Amen? So una, hindi ko naintindihan yan. Bakit ako magbibigay sa Panginoon? Dapat nga ang Panginoon pa ang magbigay sa atin. Naturally, tayong mga tao selfish. Tama? Yes. What is mine is mine. And what is yours is mine also. That is how selfish we are. Pero when we got saved, hindi na ganoon. Amen. Ibibigay na natin ang the best para sa Panginoon. Amen. Katulad ni Zacchaeus. Amen. He was able to give his wealth. And he was able to give the whole sa kanyang buhay. Amen. Lord, half of my goods I give to the poor. And if I have taken anything from any man by false accusation, I restore him fourfold. Can you imagine how big the heart of Zacchaeus is? Malaki bang yung puso para sa pagbibigay? Tapat ba tayo sa pagbibigay? Pag sinabing 10%, 10%. Amen? Pag ikaw ay kumikita ng 100, how much is para sa Panginoon? 10 pesos. Kung kumikita ka ng 1,000, how much is sa Panginoon? 10% ng 1,000. 100. Kung meron kang 10,000, how much is for the Lord? Ha? 1,000. 10%. Kung meron kang 100,000, how much is for the Lord? Medyo malaki-laki na yan, Pastor.
Marami ng bigas yan. Pero still 10% pa rin yan. Amen? Kaya nga hindi tayo dapat manghinayang. Manghinayang tayo kung hindi natin na ibibigay ng tapat ang para sa Diyos. Si Zacchaeus, Lord, I'm willing to restore everything fourfold pa, Lord. Kung meron man ko na agrabyado noon, ibibigay ko, babalik ko, half of my goods. Nung tayo unbeliever pa, grabe tayong gumastos. Amen? Akong bahala sa inuman, akong bahala, sky's the limit. Ngayong Kristiyano ka na, napakakuripot na natin. E noon, wala ka namang iniisip na, bakit ako gumagastos? Ngayong Kristohano, naturuan na tayo ng Panginoon magbigay. Hindi pa tayo magbibigay. Amen? I hope yung amen natin, totoo yan. Amen? Let's give the best para sa Panginoon. In 2 Corinthians chapter 8, verse 12, for if there be first a willing mind, it is accepted according to that man hath, and not according to that he hath not. Hindi naman tayo i-require ng Diyos ng giving kung hindi una nagbigay ang Diyos sa atin. Amen? Kwentahin natin. Sino nagbigay ng kalakasan? Ang Diyos. Magandang pag-iisip. Ang Diyos. Yung hininga mo, na kahit minsan mabaho, ang Diyos pa rin. Amen? Halos lahat sa Diyos. Ang kalakasan, sino nagbigay ng trabaho? Ang Diyos pa rin. Amen? Tapos, ang require lang 10%, hindi natin maibigay. Wala na pa tayong utang na loob sa Panginoon. Amen? But Zacchaeus, although he is a little man, but he has a big heart when it comes to giving. I believe, kayo dito, you have a big heart. Kasi kung wala pa kayong malaking puso, wala kayong ganitong property. But because you have a big heart, you acquire this thing. Amen? Yes. And that's true. Eh how much more kung ipagpapatuloy pa natin ito? Amen? Bibigyan kayo ng second floor na aircon. Amen? Para mas maraming makatulog. Amen? Hindi naman imposible. Sabi nga ng inyong pastor. Amen? Wala may imposible. Para sa Panginoon naman to. Amen? Kaya nga, let's give the best. Amen? Si Zacchaeus, maliit na tao, pero ang laki ng puso sa pagbibigay. Sana tayo ganun din. Amen? In 2 Corinthians chapter 9, verse 7, every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Proverbs 11:25, the liberal soul shall be made fat, and he that watereth shall be watered also. Kung nagtatanim ang isang farmer, makakaani yan. Pero kung hindi yan magtatanim, walang aanihin yan. Amen? Yung principle ng sowing and reaping, the more you give, the more God will bless you. Amen? Kaya nga, mga kapatid, baka sa atin, hindi pa tayo marunong magbigay na tayo. Amen? And let us pray that God will give us more Zacchaeus here. Amen? Na maliit lang na tao, hindi kilala sa lipunan. Hindi kilala sa lipunan, pero napakalaki ng puso when it comes to God. When it comes to God's work. When it comes to giving. Amen? Minsan may mga pupunta sa simbahan, ang lalaking mga tao. Meron dito sa amin, piskal. Pero kung magbigay, porsyento lang. Amen? Pero doon sa amin din, meron ding mga maliliit na tao, pero grabe ko magbigay. Naturuan kasi. Nakita na lang importance ng giving. Amen? So I hope pero makita natin mga kapatid. No, maliit lang tayo. Hindi tayo kilala ng kapitbahay natin. Amen? Wala tayong pangalan. Maliit lang tayo. Amen? Pero kung malaki ang ating puso, we can always give cheerfully sa Panginoon. Amen? So I hope and I pray, naging pagpapala itong ating mensahe ngayon. Amen? Little man with a big heart.
What kind of person are you? Are you Zacchaeus? Maliit ka lang bang tao? Pero ang laki ng puso mo? Amen? O malaking tao ka, pero napakaliit ng puso mo when it comes to God. When it comes to God's Word. I hope meron tayong pusong malaki. Hindi pusong mamon ha, pusong malaki para sa gawain. Amen? Kasi yung pusong mamon, pag when it comes to giving, sobra, giving na naman si pastor. Hindi. Blessing na. Blessing yan. Amen? Because it is more blessed to give than to receive. Amen? So I hope and I pray, all of us will have a big heart. Amen? So that yung mga bagay para sa Panginoon, may bibigay natin sa Diyos. Tumayo po tayong lahat. Salamat, Panginoon, sa mensahe ngayong gabi. Salamat, Lord, for the opportunity of preaching Thy Word and the opportunity sa paggamit dito po sa Imus. Salamat, Lord, sa mga kapatiran dito po sa Imus. Lord, tulungan niyo po kami. Katulad ni Zacchaeus, na meron kaming pusong malaki para sa gawain, para sa Diyos, para sa pagbibigay. Lord, tulungan niyo po kami. Lagi niyo po kaming paalalahanan na ang mga bagay dito sa mundong ito ay may iwan lang po namin. Pero ang mga bagay na mananatili ay yung mga bagay na aming ginawa para sa inyo. Tulungan niyo po ang invitation ngayong gabi. Salamat, Lord, sa pagpapala. Salamat sa inyong salita. Habang tayo nakayuko nakapikit, kung ang mensahe naging panalangin, kung gusto mo ng desisyon para sa Panginoon, why not come? Step out from your seats, kneel down here in front, and talk to God. Make a decision. Lord, I want to be a Zacchaeus. Lord, I want to have a big heart for God, for God's work, and for giving. How about you? If you're not right with God this evening, let's make right this evening by kneeling down here in front. Would you come? How about you?